Sa mga ayan. Sa mga unbelievers, pag dumating yung fire na yon, okay, nasisira sila for destruction. Pero kapag dumating yung fire ng Panginoon sa mga believers, for purification and for preparation. Yung fire ay susunugin lamang yung hindi niya na masusunog yung precious katulad ng gold, kundi yung mga dross, yung mga dumi lang. Para sa ganon, yung gold, mapupuro yun, magliliwanag, magningning. Pero kapag yung mga parang dayami, karton, o ano man, masusunog yun, magiging abo yun. So God is a consuming fire. Okay? Kaya yung fire na yan ay paraan ng Lord yan ng paghahanda niya sa atin. Paghahanda sa ano? Yung tatahan ng Diyos sa bawat isa. We are the true temple of God. Tayo yung totoong tirahan ng Diyos. Tirahan ng Diyos na hindi gawa ng kamay. Okay? Hindi yung templo, hindi yung building. Kundi ako at ikaw, we are the temple of God. Hindi lang desire ni Lord na bisitahin tayo, kundi hindi lang God's visitation, kundi God's habitation. Ang Diyos mananahan. Kaya tayo yung dwelling place ng Panginoon. Itong lugar na ito lang yung lugar ng tagpuan ng mga totoong templo ng Diyos. Okay? Either sa SM, Silong ng Mangga, either sa fully air-conditioned na lugar, o yung iba walang air-condition, air continuous. Okay? Kapag ang mga believers ay nagtitipon, in the assembly of the saints, tayo yung mga saints, believers, nandun ang Diyos. Okay? Kaya yan yung paghahanda para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kasi ito yung security natin. Alam niyo, may mga naghahanda na sino yung gumawa ng Facebook, yung pangalan niya. May binili siya, no? Na lupa at nag-build siya ng underground. So, ibig sabihin, alam niya may mangyayari sa panghinaharap. Kaya yung mga pera na yan, pero alam niya yung preparation ng mundong ito ay it will fail. Anong preparation ang hindi mag-fail? Yung preparation ng Lord. Tayo yun. Gusto ng Diyos na manahan ka para pagdating ng tribulations, anumang pangyayari sa gunawin man ng Diyos ang mundong ito, pag ang Diyos ay nanahan sa iyo, ang banal na Espiritu ay nanahan sa iyo, yun ang totoong kaligtasan natin. Amen. Amen. Yes. Hindi natin alam ang mangyayari. So the difference between success and failure is preparation. Kaya dito tayo inihanda ng Lord. Ano man yung ginagawa natin ngayon, mag-aral kayo, magtrabaho tayo, pero bigyan natin ng pansin itong paghanda ng Lord. Okay? Ang yun natin dito ay 2 Thessalonians chapter 5. Ay 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Na ihaharap tayo sa Diyos na walang kapintasan, blameless. Yung buong pagkatao natin, ano yun? Spirit, spiritual. Soul, nasaan yung soul natin? Nakapanood yan yung emotion. With regards sa emotion, speaking about relationships. Ayusin yung mga relationships natin. Then, intellect, mind. Yung mind natin, kung ano yung iniisip mo, ikaw yun. Hello? Okay? Kung iniisip mong talunan ka, talunan ka. Kung mahina ka, mahina ka. And then yung will, ano yung will? The ability to make decisions. Yan. And our body. Ito,
itong tent na ito, temporary yung ito. Kaya dapat balansyado ang tatlong ito, spirit, soul, and body, para maihanda tayo na banal na tahanan ng Diyos. Hello? Hindi unbalance. Okay? Hindi tayo more on spiritual lang. No. Kundi dapat tatlong bagay na ito yung parts natin. We are, tinatawag natin tripartite being. Spirit, soul, and body. Okay? Spirit, binigyan tayo ng Lord na Spirit para God is a Spirit, magkaroon tayo ng God's consciousness. Soul, Spirit, emotion, intellect, and will. At yung body natin, yung five senses natin, para magkaroon tayo ng world consciousness, nandito pa tayo sa mundo ito. Amen? Amen. Yan ang kabuuan ng pagkatao natin. Okay, punta na tayo dito. His presence, our only hope. Yan yung sinasabi po natin. Ang Diyos ang tangi nating pag-asa. Ang dakilang pangailangan natin, ang dakilang pangailangan ng tao ay mismo ang Diyos. Wala nang iba pa. Kaya, basahin natin sa Isaiah chapter 4, verse 2 and 3. O, basahin niyo yung basang nag-almusal. Basa, 1, 2, 3, basa! At that time, the Holy Presence was branching through the people and great. The people still living in Israel grew proud of what the land grows. All the people who are still living in Jerusalem will be called holy. This will be all people whose names recorded among the living in Jerusalem. Holy. Okay? Sinong tinutukoy dyan na holy? Yung church. Tayo ang tinutukoy niyan. Okay? Kaya dyan, every single day, I find myself recognizing my intense need for the presence of the Lord Jesus Christ in my life. Every day, God shows me my bankruptcy. Yan ay financial term o kaya ay term sa accounting. Pag sinabing bankrupt, null. Zero. Wala na. Empty. Okay? Okay? Kaya yun yung sabi ni John the Baptist na si Jesus must increase and I must decrease. Kaya dapat yung pang-araw-araw na yon mawala. Decrease in ourselves. Okay? Hindi na mananaig yung sarili natin. Alam niyo, ang best enemy natin, hindi na si Satanas. Sarili mo mismo ang best enemy mo. Kaya pag tumingin ka sa salamin, sabi mo, you are my best enemy. Kaya dapat makonquer mo yung self mo. At di mo kayang i-conquer ang self mo sa self mo mismo, ikaw sarili mo. No! Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang banal na Espiritu para maigupo, makonquer yung ating mga self. At si Jesus ang maghari. Hello? Hello? Si Jesus ay King, kaya tayo yung kanyang pinaghaharian. Si Jesus ay Lord, kaya tayo yung kanyang pinamumunuan. Yes, we are declaring Jesus is Lord. Pero, ang tanong, is Jesus Christ really your Lord? Lord of your spirit, soul, and body? Oh, so, diyan mo nagkakatalaw. Kaya makita natin po, hindi lang araw ng linggo. No. Makita mo, kakaroon ka ng daily inventory ng ating mga sarili. Doon sa tatlong part na yon, spirit, soul, and body. Nag-iimbentaryo kayo araw-araw. Okay? Oh. Maging ngayon sa mga kinakain ninyo, okay, dapat bantayan nyo na rin yon. Hello? Lalong-lalo kayong mga kabataan, mahilig kayo sa seafoods. Seafoods. Ano yung ibig sabihin ng seafood? All the food you see. Lahat ng mga pagkain makita mo, seafoods. Hindi ho yun. Okay. Hello? Masarap kumain, di po ba? Yes. Okay. Pero masakit magkasakit. Magastos magkasakit. Oh, tama?
Kaya, ang hope natin dyan ay ma-recognize natin yung bankruptcy natin. Ibig sabihin, pag nag-inventaryo tayo, okay? Pag sinabing bankruptcy, mas magandang malugi ka sa iyong sarili, sa self, at kumita ka kay Christ. Amen? Sa mga nagbi-business dito, okay? Okay? Dapat kikita tayo kay Jesus Christ sa presensya ng Panginoon. Okay? Kapagkat ang ating tanging pag-asa is that the fire of the presence of God will enter our lives and find a place to abide. Okay? Ang banal na Diyos ay maghanap ngayon ng isang banal na lugar para yun na yung kanyang permanent na tirahan. Pero bago siya titira dyan, ipaghahanda niya muna. Okay? Paghahanda niya muna. Gusto niyo bang tumira sa bahay na hindi nalinisan, hindi naihanda? Gusto niyo ba yun? Parang kayo niya, no? Handang-handa kayo in your outward appearances. O, di ba? Bagsak ang buhok. Okay? Yung mga kilay natin, talagang planchado. Hallelujah. Okay, yung mga mukha natin, mga palitada. Okay? Alam niyo, okay, hindi ako against dyan. Ako rin gumagawa din. Okay? Okay? Ayos natin. How about yung mga ibang areas sa buhay natin? Kumusta na? Ayos ba? Especially yung dwelling place ng Panginoon. Our innermost being. Yung hindi nakikita ng tao, yung mismong nakikita ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. The very sanctuary ng Diyos is our hearts. Okay? Hello? So yung puso natin, para kanino yan? Sino nang nagmamay-ari niyan? Si Lloyd o si Lord? Si Christ o si Christy? Hey! Hey! Hello? Diyan mo ba tayo? Okay, next slide. Medyo humababa ng konti ito, okay? Kaya total, once a month niyo ako inimbita, kaya 2 oras, okay na yan. Diba? Okay, once in a month lang ako nag-guest dito, okay? God's abiding place. Kaya, naghanap lagi ang Diyos ng mga tao na kung saan doon siya titira. Narinig na natin yung mga visitations ng Lord, pag bumisita ang Lord, wow, yung mga karanasan natin, yung mga emosyon natin. Okay? Alam niyo mga kapatid, iba yung visitation doon sa habitation. Pag may visitation, merong tinatawag na emotionalism lang. Wow, ang saya-saya. Wow, breakthrough, parang revival for that moment, for that day. How about yung everyday? Oh, pag everyday na experiences na natin yan, yun yung habitation. Itakatira na eh. Oh. Eh, iba yung bumibisita ka lang. Oh, madalang yun. Minsan, isang buwan, isang taon. Depende. Okay? Hindi, ang gusto ng Diyos ay yung titira siya. Kaya, naghanap siya ng place of abiding. Okay? Doon siya titira. Kaya sabihin mo, God has always sought a people in whom He could abide. At i-qualify natin, ibilang natin na isa tayo doon sa mga taong hinahanap ng Diyos. At tirahan niya. Kasi kung di tayo titirahan ng Diyos, titirahin tayo ng Diyos. Sulang. Kaya in 2 Chronicles, when God spoke to Solomon at the dedication of the temple, sa temple ni Solomon, yun ang basahin sa 2 Chronicles chapter 7. Yan ang permanent
dwelling place ng God. Yung tabernacle ni Moses, nung ninakaw yung Ark of the Covenant, ninakaw nila yung Ark of the Covenant, wherein yun yung nandun yung presence ng God, Lord, ng mga Philistine. Yung presence ng Lord ay hindi na bumalik dahil nung nakuha muli ni David yung Ark of the Covenant, nagpagawa na siya ng tent niya doon sa lupa niya. Kaya yun yung tabernakulo ni David. Okay? Doon sa tabernacle ni Moses, may mga offerings yun ng mga hayop, ng mga priest. Ginagawa pa rin nila, pero the presence of God is not already there. Kaya yun yung tinatawag nating ikabud. Ikabud. Ikabud, the glory of God has departed. Okay. Yun ang masakit. Ginagawa pa rin natin yung mga rituals, yung mga ganito. Pero yung presensya ng Diyos, wala na. Kasi ninagawa ng mga Pilistine. Ngayon, naibalik ngayon, nakuha ni David, at inilagay niya doon sa tent niya. Kaya, nandun naman yung continuous yung praise and worship. Yung pagpupuri at pagsamba, continuous yun. Ginagawa pa rin doon sa ng mga priest, doon kaya sa tabernacle ni Moses, ngayon, continuous praise and worship. Pero ang gusto ng Diyos ay yung ibibuild ni Solomon na templo para doon siya manatili. Kaya lahat ng mga utensils, lahat ng mga gamit, mula doon sa tabernakulo ni Moses, dadalhin ngayon sa templo nito Solomon, at yung ginagawang continuous na praise and worship sa tabernakulo ni David, gagawin din ngayon doon kay si Solomon. Sapagkat dito na sa templo ni Solomon, magre-reside, magdidwell ang presence ni Lord permanently. Okay? Kaya nandito na tayo ngayon, dito sa Solomon Temple, mga kapatid. Prepare tayo ng Lord. Okay? And He is looking at your heart. Hindi sa itsura mo, hindi sa tinapos mo, hindi sa height mo. Bakit ka nakatingin sa akin? Okay? Kundi sa heart mo. Ano yung heart? Yun ang sinasabi ng Bible na the heart is deceptive. Okay? Yun ang gustong i-conquer ng Lord. Yun ang gustong i-prepare ni Lord na maging dwelling place niya sa atin. Our innermost being. Hallelujah. Amen? Yun yung pinaka-sanctuary. Yung heart natin. Okay, next. So, gusto ng Diyos ito, para maghari siya, mamuna siya sa mga buhay natin, hindi lang iniligtas tayo, hindi lang pinuspos tayo ng kanyang banal na espiritu, but His Lordship must be manifested. Yung kanyang pagkapanginoon, okay? Yung makita, yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Hindi lang araw ng linggo. Hindi lang tuwing may ganitong events na mga parang spiritual na gawain. No. Kundi everyday po yan. Hindi visitation, habitation po ang pinag-uusapan natin ito, mga kapatid. Okay? And the Lord is calling us to a place of intimacy. Sabi mo, intimacy. Where He can speak to us and share His innermost. Sino dito may mga kaibigan? May mga classification of friend. Acquaintance friend, friend, close friend, or intimate friend, and much more than a friend. O, di ba? Pag ganun nagkalibilo, kayo pala. Dati magkaibigan kayo. Maganda yun. Nag-start sa magkaibigan, nagkakilala, okay? Nag-develop, nadipilapan, tapos sila na talagang dalawa. Okay?
Hindi yung UTI. Ano yung UTI? Umibig tapos iniwan. Mayroon pa. Umibig tapos iyak ng iyak. Oh, UTI ba? O kaya intimacy. Hello? Amen? Amen? Yung malapit. Hallelujah. At tulad nung ibabalik ng Lord yung kanyang purpose na nilalang si Adan sa Eva. Gusto niyang maging intimate tayo sa kanya. Yun ang purpose niya. Bakit niya tayo nilikha? To be with Him. Makasama niya tayo. No? Amen. Eh sabi ni Jesus, I am no longer calling you slaves. Because a slave doesn't know what his master is doing. I am calling you friends. Because I have revealed to you everything which I have heard from my Father. Pag yung friendship ang pinag-usapan, as long as friendship is concerned, ito hindi mga kabataan. Mas nasasabi pa ninyo yung mga sikreto nyo sa inyong mga kaibigan kaysa mga magulang nyo. Tama? Sinong tama dito? O tinamaan? Kasi mas malapit ka sa kaibigan mo kaysa kay tatay o kay nanay mo. O, kasi araw-araw mo siyang nakakasama sa school. O, how many hours kayo sa school? In, 5 or 6 days. Mas marami pa kayong oras panahon sa paaralan. Kaya kung sino yung nakasama mo, lagi, nag-build up yung intimacy. Kaya later on, magkamukha na kayo. Parehas na kayo, no? Kamukha na kayo. Kung sino yung laging kasama mo, kamukha mo. Okay. Ganun ka na rin. Magkaparehas kayo. Kung sino yung gusto ng Diyos na, di ba, ang ultimate goal ng Christianity is to be like Christ. Christ-likeness. Yun ang ultimate goal natin. Ano man yung sitwasyon natin sa buhay, estudyante ka, magulang ka, ano man profession mo, be Christ-like. Okay, pastor tayo, ano man yung mga kakungkulan posisyon natin sa buhay na ito. Kaya, sabi ni Jesus, gusto ko kayong maging kaibigan. Okay. Speaking of intimacy. Okay. Siya yung totoong kaibigan. Okay. Magmamalasangkin siya sa iyo. Totoong nakakaunawa siya sa iyo. Totoong mangingibig. Di ka lang inibig because, di ka lang inibig if maging ano ka man, maging sino ka man, minahal ka ni Jesus. Amen. Kahit, sabi ko, naglilingkod tayo sa Lord because we love the Lord. No? Ang pagmamahal natin sa Lord, kapos. Ang pagmamahal natin sa Lord, pagpapaimbabaw. Pero, we're serving the Lord because the Lord loves us so much. Amen. Naglilingkod tayo sa Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Amen. Yun ang totoo. Amen? Hindi natin na may tatago o may ano? Okay. Okay, next slide. The Apostle Paul writes, basa niyo, 1, 2, 3, basa. This gracious love was given to me, even though I am the least important of all the holy people. God wanted to preach the unreachable riches of Christ to non-Jewish people. Tayo yan. Wanted to teach everyone about the meaning of the secret plan. It was hidden in God alone, long time ago. He created everything. Why was it hidden? So that through the people whom God called out, many kinds of wisdom could be made clear to rulers and powers in the heavenly world. This happened for God's eternal purpose, which He accomplished in Christ Jesus, our Lord. Yung lihim na yun ay tayo long time ago, pero gusto ng Lord na ibunyag yun.
Hindi sa lahat. Kanino? Sa mga malapit sa Kanya. Okay? Sa mga may intimacy. Sa Kanyang mga templo. Yung talagang titirhan niya. Okay? Di ba? Pag intimate ka sa kaibigan mo, nasasabi mo lahat ng mga sikreto mo. Pati mga plano mo. O di ba? Nasasabi mo yung crush mo. Okay. Nasasabi mo yung mga frustrations mo. Nasasabi mo yung mga dreams mo. Nilalantad mo lahat. Ganyan din ang Diyos. Okay? Ayaw niyang itago sa atin yun. Nang sa ganon, anong purpose niya, no? Okay? Yung tinawag ng Panginoon, His many kinds of wisdom could be made clear to rulers and powers in the heavenly world. Anong tinutukoy niya? Para mag-manifest the presence of Jesus, the presence of God in our lives. Makita nila mismo in this world. Kaya kahit hindi ka na mag-preach, makita lang nila sa buhay mo yung manifestation ng presence ni Jesus. Sapat na yun para sila rin ay sasama sa iyo. Ma-convince mo sila. Hallelujah. Anong sa yung talk ka ng talk ng talk, pero no walk. Just talk and talk lang. Kaya minsan, katok. So walk your talk your walk. Amen. Yun ang gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya sabi diyan, okay? God wants to tell us His secrets. Such is the desire in the heart of God to have intimate friendship and fellowship with us. Hallelujah. Amen? Kaya, habang nandito pa tayo sa mundong ito, damang-dama mo na kung ano yung pakiramdam, kung ano yung buhay sa langit. Natitikman mo na. Hello? O, di ba sa mga nagbibinta ng produkto, may free taste? O. Ikaw, pag nagustuhan mo, bibili ka ng kanilang product. So, ganyan din mga kapatid. Okay? Dito pa lang sa mundong ito, alam mo na yung lasa. Okay? Doon sa pupuntahan natin mamaya. Okay? To be with the Lord forever. Sa buhay na walang hanggan kasama ang Diyos sa eternity. Hallelujah. So, intimacy to eternity. To be with the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Kaya doon sa Lordship ni God, then nandun sa friendship natin kay Jesus. Lordship, friendship. Okay? Okay? May mga kategorya yan mga kapatid. Okay, next slide natin. Kaya kailangan natin may progreso, the journey of progressive revelation. Okay? Kailangan natin okay? We are sojourners in this world. Yung buhay natin, we are not in this world. Citizen tayo ng heaven. Dapat yung buhay natin, sabi ko kanina, hindi masasaktan ng mga huling darating. Pagpalagay niyo itong worship service natin every Sunday. Pagpalagay natin, pupunta ka ng airport, may flight ka. Oh. Ganyan sana yung ating kaisipan. Doon, 2 hours before, nasa airport ka na. At kapag talagang time na ng pag-flight ng aeroplano, hindi ka hihintayin. Dapat ikaw ang maghihintay. Hey! Ikaw yung maghihintay, ako yung maghihintay. Yung aeroplano, pag time na yan, kukuha ka uli ng another na ticket. Sayang. Magastos. Kaya ganyan din sana sa church. Amen.
kanina sa Dagupan, kami ang nauna ni Mamsi, kami ang nagbukas ng church. Alam nyo, nagising ako mga 4 to 5. Naglinis ng mga aso, kung ano, nagpakain sa mga manok, linis. So, nasa mentalidad mo po yun. Preparation yun, mga kapatid. Naramdaman na kayong mga kabataan. Ang gagawin nyo lang, gumising, kumain. Tapos, maligo. Tapos, maghanda na sa salamin. Ilang oras yun. Tapos, nandito ka. Tutulugan mo lang. Tutulugan mo lang yung isang ginawa mong hotel. Doon na, makatulog na doon. Bakit? Napuyat ka kagabi. Nakadita ka. Puyat kayo, di ba? Hello? Hello? Pero kung sabi mo, may date ako bukas kay Jesus, linggo bukas, makikipag-date ako. Gusto ni Jesus na yung intimacy ba? Okay? Hello? Yes. Hindi kayo masasaktan. I love you with the love of the Lord. Okay? Pero kung nasaktan ko man kayo, okay, talagang masakit. Tanggapin niyo yun. Para sa inyo yun. Para sa pag-unlad. Amen? Progressive. Pag-unlad. Sa iyo, pag-unlad. Hallelujah. Okay? Tingnan niyo mga kapatid. He has prepared a dwelling place for us that is pure, holy, intimate, holy, pleasing to the Lord. Di ba sa John 14? Nasa si Jesus. Nag-prepare siya ng mga mansions natin doon. Wow! Amen? Habang nag-prepare siya ng mga mansions doon, dapat i-prepare din natin itong mga sarili natin na banal na tahanan ng Diyos dito sa mundong ito. Okay? At kapag natapos na doon, babalik na siya. Kaya naalintana yung kanyang pagbabalik sapagkat hindi pa napahanda yung kanyang templo dito sa mundo ito. Gusto na niyang bumalik. Gusto na niyang kasalan. Pero hindi pa nakahanda yung babaeng ikakasal. At sino yung babaeng ikakasal? Ang church, tayo. Kaya huwag kayo mag-alala sa mga katalagahan na STR. Ano yun? Single, pill, rapture. Ikakasal din kayo. Bongga yun, nakasalan. Okay? Bongga. Kaya nga, dapat yan, sabi yun, we must go on as fathers before us did. Yung ginawa ng ating mga ninuno, waiting for a city with foundation that God designed and built. Kaya, dinidesign, binibuild yan ng Lord, prepare yan. Kaya pag sa Biblia, nag-aaral tayo ng Biblia, ay, sabi diyan, in essence, yan ay bintana na nakikita mo si Jesus seated at the right hand of God. Okay? Doon ka nakapansin sa Kanya at diyan mo maintindihan yung fullness ng Kanyang desire para sa atin. Kung nakatuon ang pansin mo, ang isip mo, ang lahat sa buhay mo kay Jesus, sabi ni Jesus sa iyo, maganda ka, alin na ako, pupunin kita. Kaso, iba yung tinitignan mo eh. Hindi si Jesus eh, si GC. Hey. Nakatingin ka ng diretso, pero yung mata mo, tagilid eh. Di ba? Tulad sa cross mo, hindi ka makatingin sa cross mo, pero tumagilid ka, tagilid naman yung tingin mo, nakatingin ka sa... siya rin, nakatingin ka rin. Kaya, tagilid kayong dalawa talaga. Parang diretso, amen? Pero si Lord, okay? Kaya gano'n ang gusto ni Lord eh. Tinititigan mo siya. Lahat ng ginagawa natin dito, okay? Papunta sa Kanya. Titig sa Kanya. Para si Lord sabi niya, malapit na akong darating. Kukunin na kita.
Malapit na yung kasalan magaganap. Amen. Kung di pa dumating yung divine appointment natin, ano yun? Kamatayan. Kung buhay tayo ng si Lord, praise the Lord. Eh kung nauna na tayo, may mga kapatid na nating nauna na. Okay? Nauna na. Namatay na, nauna na. So, yan po mga kapatid. Okay, next. The journey of progressive revelation. Kaya dito, kung gusto mo ng pagbabago, sabihin mo sa katabi mo, kung gusto mo ng pagbabago, magiging flexible ka. Nagiging flexible ka. Flexible. Ano yung sabihin ng flexible? Di ba yung flexible, parang guma yan. Ha? Pag sabi mo dito, dito. Sabi mo, yeah. Di ba? Hatakin mo pa. Pag sinabi ng Lord, dito. Sinabi ng Lord, hila pa ng konti. Okay. Flexible. O kaya ay soft. Yung narinig ko kanina nag-pray dito na, Lord, yung soft, yung malambot, palambutin mo yung puso namin, Lord. Lagay mo sa mga pressure cookers mo, Lord. The fire. Hello? Hello? Sino dito yung mga nagpipressure? Pressure sa school, pressure sa net. Alam mo, pinalalambot ka ng Diyos. Sabi mo, pinalalambot ka ng Diyos. Parang nagluluto ka ng bulalo. Hanggat sa may pukol, talagang. Hindi mo ta? Ibig sabihin, nalunod may pukol, umiwalay yung laman. Yun. At saka yung nasa loob ng pukol. Ano yun? Ha? O yun. Masamit man. At makapahigh blood man. Oh. Okay? Masarap po yun. Kaya dyan mga kapatid, tingnan nyo. Tuloy natin. There is difference between my own carnal insight and divine revelation. Alam nyo, marami na tayong alam. Okay? Lalong-lalo na yung mga taon nang nagdaan hanggang ngayon sa mga baguhan. Okay? Ang mahalaga dito yung divine revelation, yung pahayag ng Diyos sa atin na angkop sa ating panahon ngayon. Okay? Namumuhay tayo ngayon sa end times. Hindi lang sa huling panahon, kundi the very edge of the time. Dito na tayo. Dito na tayo. Hindi lang dito sa dulo. Nandito na, sa gilid. Dito na tayo. Okay. Kaya pag may mga pinapanood nga si Mamsi yung mga ano yun, yung Euphrates River, pag natuyo na yun, doon pala ikinulong yung mga Nephilims, yung mga giants, na yan ay magsisilabas. Kaya huwag kayong magtaka, may mga higante ng silabas. So, nakakatakot pag di natin alam. Nakakatakot pag hindi tayo handa. Pero sa taong nakahanda, wala siyang takot. Amen? Ba't ka natatakot? Hindi ka nakahanda. Natatakot kang mag-kolehiyo. Natatakot kang mag-boyfriend, makipag-boyfriend, makipag-asawa. Kasi hindi ka handa. Amen? Pero pag handa ka, wala kang takot. Nananaig yung talagang courage mo. God wants a spiritual habitation as glorious as Solomon's temple. No wonder we are His workmanship. Ephesians chapter 2 verse 10. Kaya tayo pinatrabaho ng Lord. We are God's workmanship. Tayo yung binibuild ni Lord na temple niya. Hindi gawa ng tao, kundi mismo siya gumagawa. The gold and precious stones should be within our hearts. Dapat talagang ginunto ang mga puso. Hello? Sa ating mga isipan.
Kaya aayusin na ng Lord yan talaga, mga kapatid. In our spirit, in our soul, emotions, baka may sama pa kayo ng loob. May kagalit pa kayo. In the book of Hebrews, chapter 12, verse 14, hindi ako nagkakamali. Trabahuin mo talaga yung dapat wala kang atraso sa kapwa mo. Wala kang atraso sa kapwa mo. Makipagpayapa ka sa kanila, makipag-reconcile ka sa kanila. Tapos trabahuin mo yung kabanalan mo. Because without holiness, no one will see the Lord. Amen. Hello? Amen. Ang theme natin sa Dagupan, 6th-year anniversary, sa 2 Corinthians chapter 7, verse 1, perfecting holiness in the fear of God. Yan yung pinaka-theme natin. Holiness, yung purity, complete purity in the fear of God. Yan. Kasi yan ang as your senior pastor, yan ang dinidil ng Lord sa akin. Ihanda ang tahanan ng Diyos, maglinis tayo. Okay? Kasi delikado po yung gusto natin minsan yung mga manifestations, mga miracles and wonders. Hindi ako against yan. Pero without purity, lahat ng mga signs and wonders, miraculous, mga ito, very dangerous and deceptive. Okay. May alam ako, nag-ooperate yan, pero adultery. Okay. Hindi alam ng iba. Okay na niyo? Then yung mga emosyon tayo, emotionalism, but without the Word of God and without purity, deception pa rin yun. Hello? Okay? At within more than 30 years in the ministry, okay? Hindi ako against sa mga kapuspusan na ganyan. Okay, meron na tayong mga gifts. The gifts and callings of God are irrevocable. Nandiyan, pwede kang mag-operate. Pero tatagal. Sa linis ang labanan. As long as na malinis ang isang bagay, ang isang tao, tatagal yan. Amen. 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 Hindi sa pagtataas ng bangko, simula na ako'y naging Christian at nag-pastor, naging leader, di ko naranasan yung kahit isang disciplinary action. Kasi yun ang binigyan ko ng halaga sa buhay. As long as na dami nating mga weaknesses, pero iba yung maging pure. Okay? Okay? Yun yung after natin, mga kapatid. Yan ang hinahanap ng Lord sa atin. Kaya sabi niya, mga kapatid, ang gusto ng Diyos ay yung explain ko na kanina. Yung templo ni Solomon, nandun. Papunta na tayo doon. Yes, nandun pa rin yung ginagawa natin mga pag-offer, yung mga rituals, ginagawa pa rin natin. Nandun pa rin yung praise and worship, continuous. Pero dalahin natin ang lahat ng ito sa itatayong Solomon's Temple. Yung mag-dwell permanently ang glory, ang presence ni Lord. At ang templong ito ay yung templo na inihanda ng Diyos na malinis, banal. Solomon's Temple. The cloud of glory doon kay Moses, hindi na kailangan kasi ninakaw. Okay? Kasi ito ang deception na ginagawa ng enemy. Makinig po kayo sa akin. Okay? Meron yung, di ako against sa marami, hindi rin ako against sa konti, pero tingnan natin na anong silbi yung ang dami natin, but the glory of the Lord has departed.
wala na yung glory ni Lord. Okay? Wala na si Lord doon. Hindi na kasama si Lord doon. Okay? Mahirap po yun. Yun na yung ikapot. Kaya, itong bigyan natin ng pagpapahalaga, mga kapatid. Okay? Mga kabataan. Wala man tayo dito sa bahay-sambahan. But every day in our lives, wherever we go, ano man yung gagawin natin, alam mo, damang-dama mo na ang presensya ng Lord ay nasa iyo. Ano mang sitwasyon ng pinagdadaanan mo? What matters most dito, mga kapatid? Dumadaan man tayo sa wilderness, sa mga matatayog na lugar, bulubundukin. Okay? Saan man yung dinadaanan mo, iba-iba tayong pinagdadaanan ngayon. Yung iba pari-parehas tayo. Dumadaan ka sa patag, walang ganong problema, sa prosperity, peace. Pero what matters most dito ay yung kasama natin. Sino yung sumasama sa iyo? Sino yung kasama mo sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay na ito? Pansamantala sa mundo ito. Yung presence ng God na yan. Amen? Hello, mga kapatid. Okay? So God wants a spiritual habitation. Amen. Okay? Katulad ng glorious na templo ni Solomon. Okay, next. Nandiyan po ba kayo? Amen. Kaya the need to be flexible. So if we want to be used, we must keep our wine skin soft. Yung lagayan ng wine sa grape juice, dapat soft yun. Kasi kapag medyo hard yun, at yung ano yun, lalagyan ng new wine, sasabog po yun. Magkakrak po yun. Okay? Kaya dapat, kapag may gustong gagawin si Lord, gustong ipaparanas si Lord sa atin, flexible, soft. Sige lang, Lord. Okay? Kaya magkakaroon tayo ng progressive revelation. Okay? O nga, minsan maganda yung iniisip mo na, pero mas maganda pa pala yung gagawin ni Lord. Alam mong okay na ito, pero sabi ni Lord, hindi pa yan. So yun yung tinatawag natin progressive revelation. Na kailangan natin yung ating sisidlan ay soft. We have to let God change us. We have to be diligent, not permitting ourselves to get into ruts. We can never be satisfied with just existing. Bored Christians. Alam niyo yung mga Kristiyanong, nabuboard na ako sa pagiging Kristiyano ko. Bored Christians are unchanging Christians. Walang pagbabago. Nagsasayang lang tayo ng oras. Okay? Bored Christians are not involved with God. Bored Christians are usually stubborn Christians, unwilling or unable to hear His voice. Nagsasalita ng Diyos eh. May pangungusap na ang Diyos. Pero matigas ang ating mga kalooban. Matigas ang ating mga puso. Okay? Those who are soft and pliable and quiet before God are the busiest and most fulfilled people on earth. Wow! Amen? Hallelujah! Sabi ng iba, nagmamali siguro, ang dami kong mga accomplishment, ganito. Maganda po yan. Pero how about the condition of your heart? Okay? Kung gusto natin may magawa tayong contribution in the kingdom of God, maging flexible tayo. Yung hearts natin, kung ano man yung gawing pagbabago ni Lord, kasi progressive. May progress. If you want to possess
Pero ayaw mo namang dumaan sa progress. Kaya tayo. Kaya, dadaan tayo lahat sa process para sa progreso. Walang instant. May instant noodles, pero hindi ka naman noodle, di ba? Amen? May mga instant cash ngayon, instant money, o instant. Okay? May proseso lagi. Bakit may proseso? Kasi may preparation. Sabi mo, may preparation yan. Kapag dumaan yan sa tamang proseso at preparation, it is a good quality. A good product, quality product yan. Okay. Kaya gusto mong maging quality Kristiyano? Quality song leader dito, worship leader, quality mga musicians dito, quality teacher and preacher. Yan po ang ating masamin. Yun ang hiling ng Lord. Maging soft, teachable. Tingnan niyo si David, daming kapalpakan na ginawa. Pero bakit siya tinawag na a man after God's own heart? Kasi napaka-soft ni David. Nung nagkasala siya, kinonfronta ni Propeta Nathan, pwede niyang patayin. Pwede niyang i-justify yung ginawa niya, hari siya. Pero hindi. Nandoon yung mapagsising puso. Hindi siya nag-blame, hindi passing the blame o blame game. No. Kundi, naging responsible siya doon sa ginawa niyang kasalanan. I have sinned against God and against sa kapwa niya tao. Kaya yung Psalm 51 yan, sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away into thy presence. Alam niya na kapag yung kasalanan yun, nagmalaki siya, okay? Nagmatigas ang puso niya, kabut, the glory, the presence of God departed. At alam niya kung ang Diyos ay hindi nasasama sa kanya, delikado ang kaharian. Okay? Okay? Eh, tinagurian siya, a man after God's own heart. Kasi nung tinapik siya ng Lord, yes Lord, ako yan talaga. Pero iba sa atin kung tinapik ka Lord, sige, siya yun Lord, hindi ako, siya yun Lord. Mahilig ka sa turo-turo. Blame game. Kasi yung mga magulang ko kaya ako ganito kasi sila Oo. Kaya ako ganito kasi ganito ako. Eh Lord, baguhin mo ako. Soft heart, pliable, flexible. Kung gusto mong magamit ka ng Diyos. Amen. Pumalagpak yung mga may soft, mga marshmallow, mga puso. Mahilig tayo nun, ano? Hallelujah. Amen. His glory comes when we stay soft. Ang opposite na yung pride. Para kanino yon? Kay Satanas at maging sa children ng darkness. But when it comes to children of light, hallelujah, mga anak ng kaliwanagan, once na kinokorek tayo, pakorek tayo. Once na, na-expose tayo sa ating mga ginagawang kalokohan, umaamin tayo. Bakit si Lord nag-expose sa mga panahon na ito? Gusto niyang ihanda ang kanyang. Gusto niyang linisin. Kaya, pa-expose na tayo kasi may panahon pa. Kaysa ma-expose ka doon sa judgment. Wala nang pagsisisi po doon. Wala nang pagsisisi. Hallelujah! Amen! Amen. So this enables us to change, mga kapatid. Kaya dito, when God comes into His church or an individual believer's life, everything has
to change. May pagbabago. Kaya kayong mga kabataan, gusto niyo mga nanay niyo, makakasama niyo sila dito. Mga kapatid niyo, buong pamilya. Yan lang po ang susi. Lord, create in me a clean heart, O God. Soft heart. Yung pagbabago. Okay? Okay? Dati, nung hindi ka umatin dito, mangiras ka. Nanimatin ka, lalo kang himiras. Okay, sa ibabang ang dalitan, umiras ka. Hindi. Dati, hindi ka gaanong pasaway. Yung umating ka sa glorious night, naging damor na pasaway ka. Okay, sa ibabang ng pastor mo, maging pasaway ka. Nawalan ka ng saklo. Hello? Ano, mga kabata? Hello? Kung pagbabago, sabi mo, pagbabago! Pagbabago. Allow me to say this word. Pero sabi ni Diablo, pagkagago. Pero si Lord, pagbabago. Sabi ni Diablo, pagkagago. Bago. Saan ka ba? Ito ba yan, mga kapatid? Next. So the people of His presence, the people of God is raising up will be to discern the difference between all traditions and the will of God. Yung bang mga nakakisna na natin, o doctrines of men or doctrines of the Lord. Kaya dapat intact tayo. Iwan ko yung Word of God, lesson number 4 yan ngayon. Okay. Ito, deception pa rin ito. Yung Holy Spirit without the Word of God, deception pa rin yan. Dapat pag nag-work ang Holy Spirit, mag-work siya doon sa Word of God. Okay? Dapat yung Word of God, okay? Hindi yung mga Facebook, o hallelujah. Nagka-alarma ng buong mundo. Walang Facebook. Yabat kung walang Word of God, hindi na-alarma. Pero walang Facebook. Sinabi ni Mrs. pero tulog na ako noon. Hindi ko alam yun. Sino pa yung gising noon, nung panahon na yun? Yung nagka-blackout ang buong Facebook, ha? 12 midnight. Gising pa si... Okay. Alarma ang buong mundo. Alam niyo, tinetest na nila eh. Ay, okay? Tinetest na nila yan. Alam niyo itong mga gadgets na ito, mga yan, mawawala yan pa ng araw. And the only thing na mariremain yan, yung communication mo kay Lord. At yung communication ni Lord sa iyo. Paano makikipag-communicate si Lord? Sa pamamagitan ng salita niya at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung hindi ka intact ngayon sa Word of God, ano? Wala na kayong magbabasa ng mga Bible ngayon. Pagbabawal ngayon, wala na lahat. Asa na yung Word of God? The words of God are in your heart. Kaya mag-imbak ka ng mag-imbak. Kasi darating yung famine. Yung famine hindi sa pagkain sa physical. Yung famine sa Word of God. Tulad ni Joseph, karoon ng famine. Pero nag-imbak. Mag-imbak ka ng mag-imbak ng Word of God. So ilang verses ang mamimemorize mo? Siguro memorize mo pa yung sa Facebook. Minsan nagbabasa ako. Alam niyo ba? Bakit walang araw sa gabi? Bakit? Bakit kanya? Bakit? Bakit? Kasi walang araw na hindi kita namimiss. Sige. Sige po. O, ganun lang ha. Pero kapag Word of God, at pag nag-pray kayo, ipag-pray niyo yung Word of God, declaration na ngayon. May ginawa ako na sino ka ba? Anong identity? Alin saan ka
identified. We are identified in Christ. Yung identity mo Christ. I-declare mo yun araw-araw. Pag nagturo ako ng bibigyan ko ay tig-isa. Kung sino kayo kay Christ. I am complete in Christ. I am victorious in Christ. I am healed with the wounds of Jesus Christ. I am healed. Amen. I have the hope of glory in Christ Jesus. May mga versions. Yun ang sinasabi mo. It's the word of God yun. Amen. Amen. At pag naririnig ni Lord, salita ko yun ah. Yes. Salita ko yun ah. Okay? Pero ang sinasabi mo, ibang word. Sabi ni Diablo, salita ko yun ah. Kaya si Diablo, napapalapit siya sa iyo. Napapalapit ka sa kanya. Pero kung dinideclare mo, word of God, napapalapit ka sa Lord at napapalapit si Lord sa iyo. Amen? Lapakan natin si Lord. Nung nasa Bible school kami, ako yung president sabi ko, no memory verse, no meal. Breakfast, lunch, dinner. At yung memory verse na nai-recite niya, huwag mo nang uulitin. Kaya ginagawa ko noon, minimorize ko yung mga mahahaba. I-memorize natin, Galatians 2:20, King James. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave Himself for me. O, di ba? So, isang verse, bago ka kumain. O, mga tatay, nanay, ganun gawin nyo. Anak, bago tayo kumain, memory verse muna. Kung walang memory verse, walang pagkain. Maraming papayat yan. At makakatipid pa kayo. Hello? O kaya, ang dami namin, memory verse no, memory verse. Jesus wept. Yung mga ganun, yung mga short na mga verses, nasabi na niya. Huwag mo nang ulitin yun, kaya mag-memorize ka ng mga pang-extra. O, kaya nyo bang gagawin yun? Very sharp pa yung mga memory nyo, mga kabataan. Okay? Sino dito makapag-memorize? Yung 66 books of the Bible, from Genesis to Revelation. Kapag nagbasa ka, nagbuklat ka ng Bible mo, hindi sa cellphone mo, alam mo na kung nasaan yun. Bible drill yun. Ano? Sa cellphone na lang, ano? Table of contents, tat. Kita mo na. So, gusto ng Diyos, we are the people of His presence. That the presence of yourself or the world, the presence of God. Hallelujah. Amen. Okay, next. Kaya dito na tayo mga kapatid, yung burning of the chaff. Because I love Jerusalem, I will continue to speak on her behalf. For Jerusalem's sake, I will not stop speaking. I will speak until her goodness, until her goodness shines like a bright light. I will speak until her salvation burns bright like a flame. Ayaw niyo yun? Salamat tayo. Kaya sabi ng Biblia, naririnig ko ang boses ng Banal na Espiritu. Do not harden your heart. Makinig ka. Soften your heart. Piniprepare tayo ng Lord para magliwanag siya sa buhay natin. So God wants to light up your life with His presence. He wants to set you on fire. Our salvation will be like a torch that is burning sa madilim na mundong ito. Didilim talagang mundong ito. Sa inyong mga pamilyang madilim. Salamat ka kung ikaw yung born again dyan. Ikaw yung magsisilbing ilaw. At ikaw yung magliliwanag dyan sa madilim na bahagi ng pamilya mo. Tama? Sa komunidad natin, sa school, sa workplaces ninyo. Ikaw yung ilaw na yun.
Amen. Amen. Torch, di ba yung parang sa Olympics, di ba? Okay. Ikaw yun. Ikaw yun. Ang mga mata ng madla nagkatuon sa iyo. Sabihin nila, born again yun. Nakikita si Kristo sa buhay niya yun. Nagniningning si Kristo sa buhay niya yun. Yun. Yan sabihin niya, demonyo yun. Diba? Kita mo ang impyerno sa buhay niya. Iba na yun. Iba na yun, mga kapatid. Kaya sabi yan, we are the lamp for His anointed. Si Jesus Christ yun. Tayo yung mga ilaw ni Kristo. Kaya yung dinadala nating pangalan, Glorious Light of Christ. Tayo yung mga mumunting ilaw ni Kristo. Siya yung ilaw eh. Okay? We are the lamp for His anointed, predestined to carry His flame. Psalm 132:13-17. So the glory of the Lord must rise upon the people. He will break through our carnal thought processes, our humanism, our ruts, our attitudes. Lalo na dito. Ano yun? Okay? So ito yung pag-pray nyo. Nung anniversary, nung nakaraan nyo, okay, may spirit na pinakita sa akin ni Lord dito. Ano yun kanya? Para mabattle natin. Ano na sa mga kapataan? Yung youthful lust. Ika na nung naman ng mga kabataan. Okay. Nagre-reside yan saan? In our mind. In our imaginations. Mahirap po yan. Kasi pag naging habit na yan, kung ano yung iniisip mo, magiging habit mo, yun na yung magiging gawain mo naman. At yan na yung okay? Yung habit mo na yan. At magiging habitual mo na yan. Habitual mo na commit sin. Hello? Ang lakas din. Hindi lang sa mga kabataan, even sa mga adults din. Okay? Yung mga pornografiya, yan. Lantaran na sa Facebook, di ba? Kitang-kita mo na yan. Isang pindot mo lang, bukas. Okay? But God wants to light up your life with His presence. He wants to set you on fire. Our salvation will be like a torch that is burning. Ilaw tayo, lampara tayo. Paano yung gagawin ni Lord? The Lord will burn away the chaff in our lives until only the wet remains. He will consume the flesh with His fire so that the spiritual can come forth. Parang palay yan. Yung nakabalot sa palay, yung butil, yun yung laman. Yung flesh, dapat yun yung dumaan sa kiskisan para lumabas yung butil, yung bigas. Palay, lalabas yung bigas. Dapat matanggal yung balat. Flesh. Yan. Kasi mas nananaig yung flesh kaysa Holy Spirit. Pag may sinasabi ang Holy Spirit na hindi natin nagawa, we are forsaken. We are forsaking the grace of God. We are forsaking the grace of God. Kasi biyaya ng Diyos, kaya tayo nabubuhay, mga kapatid. Biyaya ng Diyos. Wala tayong may pagmamalaki. Kaya bilang paghahanda niyan, dapat yung fire, sunugin yung dross. Okay? Hindi destructive fire. Consuming fire, masusunog lang yung dumi. Pero yung precious, mananatili. Hindi na masusunog. Amen? Yan ang magiging kalalabasan natin. Tayo yung mga ginto na lalong magdinigning. Hallelujah. Sabi mo, gold ka. Gold ka! Precious
Pero dapat yung dross, masunog muna. By the fire. Preparing us bilang templo ng Lord. Amen? Next. Nang sa ganon, magiging witnesses tayo of God's manifest presence. In the book of Acts chapter 1 verse 8, ye are my witnesses. Anong i-witness mo? Yung presence ng God. Parang ikaw, witness mo yung presence ng magulang mo. Kaya pag nakita nila, bait ng batang ito, sino bang mga magugulang nito? Magandang pagpapalaki nila. Mabait ang mga magulang ng mga ito. Hello? You're witnessing the presence of your parents. Ganun din. We're witnessing the presence of our God, our Father, our big brother Jesus. Amen? Amen. Amen? Kaya sabi ng Lord, you will be my witnesses. Witnesses of Him. Si John came to bear witness of Jesus. Forerunner Jesus. Maging si Jesus, nung dito siya sa mundong ito, He spoke what the Father said. Binitnisyan niya ang Father. At ginawa din niya ang kalooban ng Father. Kaya ang sabi niya, pag nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Father. Kasi nag-manifest ang presence ng Father sa kanya. Presence of the Holy Spirit. So every time we're called upon to be His witnesses, we are witnesses of reality. Totoo. Yung wini-witnessan natin. Diyos na nagbabago ng buhay. Amen. Diyos na nagpapagaling. Diyos na walang mahirap na bagay sa Kanya. Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbago. From all generations to generations, He's a faithful God. Yes. His mercy, His love endures forever. Amen. Yun ang witnessan. Tulad ng witness ni David. Simula nung bata at matanda na ako, di ba? Wala akong nakita na tapat, righteous na naglilingkod sa Lord, maging makanyang mga anak ay hindi namulubi. Binitisan niya yun. Saksi! Eyewitness! O, di ba mga ganon? Hello, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Every time we're called upon to be His witnesses, we are witnesses of reality. We are real witnesses of Christ's presence. Amen. Ay yung totoong saksi ni Jehovah, ni Yahweh. Sinasaksihan natin yung totoo. We are witnesses of Him. We are witnesses of God's manifest presence. Eh kapag ikaw yung lumalakad, na buhay, na witness, na presensya ng Lord, saan ka magpunta? Talsikan yung mga demonyo. Amen? Parang nakita ko yung may sa snow, may tumaan, talsikan yung mga yelo. Ganun. Hallelujah. Dumarating na yan ang ilaw, witness ng ilaw. Kayong mga demonyo, magsitakbo na kayo. Okay? Pero kapag dumadaan ka, nandiyan na yung kapatid natin, ano kayo, mag-iakapan tayo. Children of darkness versus children of light. Hallelujah. Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? Amen. Yun. Pumalakpak ang mga tulog. Uy! Pumalakpak ang mga gising! Yes! Okay. Tapusin na natin. Hallelujah. Next. Omnipresence or manifest presence. May pagkakaiba. Omnipresence. Dito ang mundo, omnipresence. God is everywhere. Saan mang dako.
But God is not there. Hindi rin nakatira. Pag yung God's manifest, nakatira si Lord. Amen? Amen. Kasama mo si Lord. Okay. The time has come for us to change our emphasis from God's omnipresence to His manifest presence. Kaya ito yung fear of the Lord eh. Alam mo si Lord, kasama mo siya. Siya yung dapat mong katakutan. Siya yung CCTV all the time. Wala kang may tatago sa Kanya. Kahit pumunta ka sa isang dako na walang nakakilala sa iyo. Ang ginagawa natin kasi, pag nasa dako na may nakakilala sa atin, behave tayo. Pero kung wala naman, nag-wild tayo. Nagiging wild tayo. Pero mga kapatid, hindi po ganyan. Magkaroon lang tayo ng isang identity. Isang mukha lang. Witness tayo doon sa totoo. Sa presensya ng Panginoon Diyos. Ng Panginoon Jesucristo. Pamamagitan ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Amen? Amen. Kaya sabi dyan, gagawin tayong mga lampara. Nandiyan ang Holy Spirit. Si Jesus ay pumunta para i-baptize tayo sa Holy Spirit and fire. Holy Spirit, power, manifestations. But yung fire, that is purification. Okay? God is like a fire which destroys everything. Sabi ko, yung precious hindi na masisira. Yung dross lang ang masusunog yan. It does not burn the precious, it just burns the dross. Kaya aminin natin, ako nga, pagharap ko sa Lord, Lord, mayroon pa. Sige, sunugin mo lang, Panginoon. Sunugin mo yung dapat masunog. At yung hindi na masusunog, alam mo naman yun. Diba? Okay. Meron pa. Sige, Lord. Masunog tayo lang. So, that's preparation. Paghahanda yun ang Panginoon sa buhay natin. Okay. Next. God is manifesting His presence in my life when He's burning the dross from me. Kaya napupurify tayo by burning. Kaya, nasa iyo, pipiliin mo ba ito, decision mo ito. Gagawin tayo ng Lord ng mga torches. Yung ganun parang sa Olympic na yan. Mahirap patayin yun, ano? Kahit iwasiwas mo ito. Ganun ang gusto ni Diyos sa atin. Amen. The flame, the fire, keep on burning. Amen. Yung gusto ng Lord sa atin. Okay, next. It is the fire of God burning in us that produces the life and the smile that radiates with God's presence. So the fire makes us holy. The heat purifies the heart. At dito na tayo. Bakit maraming hindi nagbabago? Kasi pinoprotektahan natin yung self-life. Ayaw kasi nating madurog yung balat para lumabas yung puti, yung bigas. Dapat madurog, dapat masunog yun. Yung self-life natin. Hallelujah. Amen? To burn is to grow. And to burn with His presence is to be aglow with His Spirit. Sabi mo, glow, aglow. Glow, aglow. Mag-grow ka, tapos magliliwanag pa. Sabihin, kahit anong mangyari sa buhay mo, may problema, may pangailangan, may sakit, grow. Nakangiti lang. So, sabay-sabay tayo ngumiti. 1, 2, 3. Ngiti. 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 1, 2, 3. Ngiti. O, di ba?
Ang ganda. Smile, you're so beautiful. Oh, ganun. Ako hindi ako taong palangiti. Pag may buwan lang. Nangangangat ako. Yun pala, oh. Ngiti. Hallelujah. Nag-glow tayo. Glow. Hallelujah. Okay, next. Last na ba yan? Kaya magiging lampara tayo ni Jesus Christ. His plan is to prepare His people to be that lamp. Our response must be, Lord, do it. Lord, do it to me. Hindi yung Lord, gawin mo sa Kanya. Lord, yung mensahe, para sa Kanya yun. Hindi po yun. Lord, do it. Burn away the dross. It is His manifest presence that protects us. It is His manifest presence that gives us the peace of mind and peace of heart to know. Sabi doon, may Bible, yung 1,000 people may die or even 10,000 right beside you, but you will not be hurt. Psalm 91, verse 7. So as you trust in Jesus Christ, His presence will increase in your life beyond what you could ever ask or imagine. Wala na. May kantan, ito, kinanta namin ni Mapsi kaninang umaga. Yung Purify Your People, O God. Itis pa ito sa inyong mga bagan. Na ganito sa Purify Your People, O God. Cleanse me with Your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of Your love. Purify Your people, O God. Ano pa? Tapos yung, Lord, prepare me a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Amen. Mga kapatid, gagawin tayo ng Lord na yung torch na yon, magliliwanag tayo, magiging witnesses tayo ng presence ni Lord, manifest presence ni Lord. Meron na sa atin ang decision. Yung apoy ng Diyos, lahat ng dross, lilinisan niya yung mga kaisipan natin. Lahat ng lustful thoughts, lustful imaginations, pasunog natin yun sa Lord. Lahat ng mga intentions ng puso natin na against the will of God, against to the principle of the Bible, pasunog natin yan. At lahat ng mga gawa ng laman, tawan natin. Lahat ng impurities, pasunog natin ang lahat ng yan. Lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes.